mag-hi sa camera ko. Sige. Ben, take off your damn mask, man. Yeah, agree. Wala ka naman katabi, Ben. Ano ba? Hi! Hi! We know you're wanted in many states. But it's okay. You're in a safe space. Life on the run. Podcast naman pala to. Podcast Oo, naman podcast nga. Wala tong video. Sorry. Ayun. Show your hands up. Oh. Ayun. Hello, everybody. We are here, joined by the amazing star and crew and director and writer and producer and production designer and anyway of Sunshine, now currently showing in SM Cinemas and more na, no? Mas dumami pa yung dumami na. Mas lumami pa. Walter Mart, Green Hills, Promenade, and Podium. Well, SM naman yun. Tsaka Estancia. I love it. Yes. Awesome. Now on its second week, or by the time this comes out, now in the second week pa rin. Pero for sure, the third week. It's a Sunshine special. Can everyone please introduce themselves? Starting with Hero. Anong branding mo dito, Direct? Anong branding ko? Anong branding ng podcast formal? Or parang eme? Hindi, diba? Para at least kunwari, moderating. Okay. Let's start with our mystery man, actually. Wanted in 45 states. The editor, please introduce yourself. Hi, I'm Ben. I'm the editor of Sunshine. And our award-winning production designer. Hello. Sir? Aero Francisco po, production designer. Hello. Yeah, and the light magician. Wow. Wow. The next Neil Daza. Diyos. Hi, Pao Arendine, cinematographer of Sunshine. And the star. Hello, Maris Racal, actress, Sunshine. And of course, the writer and director. Cork na rin yung introduce sa atin. Oo nga, ano ba yan? Sorry. Anyway, I'm Tonette, writer and director of Sunshine. Yay! Thanks for taking the time, guys. Alam ko medyo crazy yung promo period nyo ngayon, ha? Yes. Every day ba to talk back kayo, Q&As, etc. Last week, intro? halos nung first week, tsaka nung first part ng second week, nagto-talk back kami. Pupunta kami sa SM North, SM Aura, ganyan. May interesting bang kwento na may conservative groups na? Wala pa naman. Actually, nakakagulat kasi may mga kwento sila na yung mga seniors na akala mong boomer, gina-judge natin sila as very boomer yung opinion sa sinasabi ng Sunshine. Hindi sila ganon. Yung mga kwento at least na naririnig ko. Very open sila that's good. Sa kung anong sinabi ng Sunshine, kung ano nangyari kay Sunshine. Great. Kasi going way back, Lilibeth and Me. Ayun. Naalala ko yun. Right. Yes. I remember that script. Very different siya, no? From yung naging final project. Yun nga, si Bata, my name pa nga, di ba? And so, ano yung impetus for that? So for those who don't know, Lilibeth and Me was the original name of the screenplay for which eventually became Sunshine. So, saan galing yung idea? Paano ko ba sabihin na Teka lang. Wait lang. Yung Lilibeth and Me, parang feeling ko kasi inisip ko yung title na yon before ko nabuo talaga yung kwento ng Sunshine. Parang before ako nag-interview, before ako nag-research, before ako nag-start talaga ng actual development of the film. Pero for the longest time, yun yung working title. And then, nung nag-comment na yung maraming tao, narinig ko na yung insights nila,
na-realize ko na tama nga, yung film is about sunshine, not the bata. So, mas tama na kung meron mang ipupush na nasa front and center sa title, that should be sunshine. Pero may Gets. share ako sa title. Na-attach ako actually sa title. Kasi Sa nung Sunshine o sa Lilibet? Sa Lilibet and Me. Me and Lilibet kasi. Me and Lilibet ata yun eh. Tapos, na-attach ako. Kasi parang ang cute kasi ng title. Tapos napipicture ko na yung bata as Lilibet na yung name niya. But nagets ko naman agad na parang mas importante ang story ni Sunshine. Yeah, and then naalala ko pa nga yung first scene, was a scene with Migs ba yan? Si Migs yun, diba? Yung Maybe. Elijah character. Elijah. Parang mas ano siya, mas linear siya. What made you want to tackle such a subject na medyo aminin natin being a Catholic country and everything, a little controversial yung subject ng film. Nag-start siya nung una, parang yung pinaka-germ ay after ko manood ng Jojo Rabbit. Layo. Ni Taika. So, di ba, may kid doon, tapos mayroon siyang imaginary friend niya si Hitler. So, after ko panoorin, parang naisip ko, what if merong isang pregnant girl, tapos meron siyang parang ganon, parang si Hitler doon sa Jojo Rabbit. Tapos yun, dinevelop ko na lang ng dinevelop. Saka ako pumasok, parang usually nag-start naman ako sa what if, without really having fully research about kung ano yung itatakal ko. Tapos nung later on, nung nag-start na ako mag-interview, tinuloy-tuloy ko na siya. Yeah, Pero parang okay. kasama ko dun sa ako rin wala ko masyadong alam dun sa mundo ni Sunshine, sa mundo ng Quiapo, ganyan. So parang, instead of yung usual na write what you know, ito, I wrote what I didn't know. So I had to know. Ganon. And I'm guessing, so ano to, no? Like ito yung first time, except for the legend Ben Tolentino, ito yung first movie na katrabaho mo si Pao, si Iro, and even Maris. I mean, movie. Tama ba? Yes. Oo. So, what brought about, okay, this is a new team, a new, basically, and then everybody, what was it like, I guess, coming on board? Right, to the Project 8 universe. Ako ba? Cinematic universe. Oh, so starting with you, Tonetsky. Okay, sa akin. Si Maris, naka-work ko na siya sa mga series. So, The Kank Show, tapos Simula sa Gitna, tapos, pero never ko pa siyang naka-work para sa pelikula. So, nung nakita ko na siya paano siya umarte, paano niya alagaan yung character, so, pagkatapos ko isulat yung Sunshine, naisip ko, ibigay na sa kanya yung script para basahin na niya. And kung tatanggapin niya. Si Pao, naalala ko, isa siya sa mga una kong sinendan talaga ng script. Pagkatapos ng, kung anong draft yung binigay ko kay Pao eh. Kung first draft or second draft. Pero, pandemic pa nun, so sinend ko sa kanya. Kasi nga first time kong, hindi ko pa siya nakaka-work. Tapos si Dan kasi naka-work na si Pao, si Airy naka-work na si Pao. And they have good words about Pao, and syempre nakita ko rin yung work niya. Syempre friends din kami. Parang kung makapagkwento naman, parang hindi naman kami friends. Oo nga eh, parang ilang years na tayo magkakilala nun eh. Pero yun, so, tapos naisip ko, parang bagong kind of collaboration naman with Pao. Also because he also has a kid. Ay, hindi na pala siya kid. So, parang naisip ko may ganong perspective din na iba. Si Ben naman, kasama si Ben sa namin, collaboration namin or sa relationship namin as a director and editor. Yung difference sa amin ay si Ben pumapasok siya, script writing ko pa lang. Nandun na si Ben. So, pala comment na siya talaga. Hindi as an editor, pero as someone na, as a friend na commenting on my work. Pero it just happens that he's my editor. So, madami na siyang chika bago ko pa ibuuin yung script. Si Aaron naman, naka-work ko siya as a producer sa Suntok sa Buwan. Tapos, wala. As a producer, yes. As a producer ako
sa Suntok sa Buwan na series. Tapos, nakita ko naman na si Ero how he worked in other films. Tapos, yun, gusto ko talaga siya maka-work kasi tingin ko very detalyado siya. Kasi detalyado ako pagdating. Amats na amats ko kasi yung production design. Yan yung amats na amats ko. Yung cinematography, wala talaga akong alam dyan. So, pero gusto ko yung production designer ko, pasok sa pagiging very detailed. And I thank you. Love it. Ero, what was it like being the new kid on the Ero Pao? What was it like coming into this project? Ako, on my end, actually, pressured ako nun, to be fair. Kasi it's also my first time working with Direct2Net as a director. And then, it's also my first project with Pao. I mean, si Marisa sila, ang dami ko na, I think, project with her eh. Parang before, but mahaba din yung Suntok sa Buwan eh. So, Yes. I'm not so, I worked with Direct2Net but as a producer, so I'm not, syempre iba ang mindset ng producer versus director, no? So, hindi ko pa alam yun. So, in a way, lang ako, I'm trying to put my best foot forward. Tapos si Pao, hindi ko rin pa siya nakatrabaho. Ang perspective ko lang is, objective actually, na kung may kailangan, ibigay. Kung kaya ibigay yun siya. Tapos as much as possible, make sure na I mean, as a production designer, I'm helping then each collaborators, kumbaga. Mas ganong aspect lang niya. How about you, Pao? Anything new in terms of working with Tonet na? Because you've done everything from big, diba? Effects, action films to horrors. And No, but I was excited to work with Tonet kasi we had already done several ads. Pero sa puro mga 2-day shoot lang before that. And then also knowing her for several years na rin and, hanging out with Dan. So also not my first project, 8 project. Kasi nga, my first one was Hintayan yata, no, Tonet? Naglangit, Yeah. yes. Yeah. So, knowing her and then knowing her films, syempre, may pressure pa rin kahit na friends kami and, I had worked with her on ads. Pero iba yung film, syempre, di ba? And then she sent me the script nung, ako nga may sakit nga si Ben. We believe you. Sorry. No need to hint, bro. Establishing. Sorry. So she sent me the script parang mga April, kaka-start pa lang ng lockdown eh. Parang siguro a month into it and syempre we were all stuck in wherever we were, diba? Tapos ang ganda ng script. Parang I had never read a script like that before. Tapos kuneto ko ang internet na medyo naiyak ako. And so from that point pa lang, I was like, I have to do this no matter. No, you're excused. What? No Direct Pao? Umiyak? Yeah. Alam yan ni Ro. Oh. Di ba sinabi ko siya Tonet nung tinanong mo anong thoughts ko sa script? And yeah, so I had never done anything like it. Tapos ang ganda na, kahit na iba pa yung ending nun, and it was an earlier draft, it was really, parang it hit me nga, like Tonet said, having, at that time, my daughter was, I don't know, maybe 7 or 8. So parang, di ba, yung bata. So yeah, I was excited, and then also, diba, finally with Ben, I was gonna be our first one together, and Arrow award-winning with a 45-minute deck presentation. So yeah, it was good. It was a great experience. And then Maris, my first time to work with her, galing. Yeah. Maris, medyo intense this role. Paano yung preparation to get into Sunshine? I think, kasi medyo all-encompassing yung, di ba, preparation, may intellectual/emotional aspect. Tapos may physical, the gymnastics and everything. So, Parang first time ko talaga gumawa ng isang role na nag-train talaga ako ng bagong skill para sa isang role. Tapos, yun yung actually matagal ko nang pinagpa-pray. Kasi, wala akong, di ba, sa buhay natin, wala tayong oras para matuto ng isang skill talaga. Unless, part siya ng trabaho mo. So, sabi ko, kailangan ko matuto mag-gymnastics game! Ganon. Tapos, hindi ko pa masyadong, like, parang dun ako na-excite na parang,
gagawin ko yung training kasi yun yung mga gusto ko. And syempre, unang aspect na dun yung script, tinanggap ko siya. But ang pinakauna talagang preparation for me na process is the physical aspect. So, nagtitraining ako saan nga yung direct? Sa Rizal Sports Complex. Actually, dalawang gym. Dalawang gym yun. Doon na-air Intramuros and Rizal Sports Complex. Kasi para ma-feel talaga namin, ma-feel ko talaga yung ano yung buhay ng isang gymnast. Tapos, minsan ang aga namin mag-start. 3 hours every session. Tapos 1 hour and 30 minutes stretching pa lang yun. And the actual routine, hindi ka kami nag-routine talaga eh. Para talagang baby steps. Yung kailangan sa isang apparatus. 30 minutes ako magsispend time with the clubs, and then hoop, and then ribbon, and then ball. Para maano ko talaga. Then that's for ilang sessions. Kahit na ribbon nag-focus yung role ko, inaral pa rin tinuro pa rin sa akin yung ibang apparatus. Wow. Pero no CG involved, no? Sa ribbon na yan. All ribbon shots are... Oo. Tawag ito? Galing. Bakit alam mo, ay sorry, go. Go, ikaw direct, ikaw. Hindi, may mga nagsasabi nga na ang ganda ng pagkaka-CG nung ribbon. Hindi sa CG. Ano din siya direct. Tinatulog din sa kami tinamaan sa camera ng ribbon eh. Pero kasi, ang ganda talaga. Sobrang defined ng niya. Ng shape. Maganda talaga. Kahit ang na-realize ko, kahit minor movement lang, yung ribbon, maganda talaga siya. Kasi yung weight ng ribbon, meron siyang specific weight na hindi siya floppy, hindi rin siya super bigat. Na konting move lang, gagalaw na lahat ng ribbon kahit ang haba niya. 5 meters long yun eh. So parang isang movement lang, gagalaw na lahat. Yep, she was really doing it. Tapos, actually, meron pa ako hindi pa na-mention with the preparation. Nanood ako ng, para sa Coach Sunshine relationship. Pinanood sa akin ni Direk ng yung Over the Limit ni Rita Mamon. Tapos napansin ko doon na kahit ganong ka-harsh na yung words, kahit body shaming na siya, kahit like below the belt na yung mga words, wala siyang reaction. Sabi ko, oh my God, ako iiyak na ako nun, pero siya parang dumadaan lang sa kanya yung masasakit na words. So parang yun, parang nagamit ko yung observation na yun na kahit may medyo nag-concern yung coach ko doon na played Batty Merrill sa katawan ko or parang pinapagalitan niya ako, wala lang akong reaction. Tsaka yung ribbon, di ba, Ero? Yun talaga yung ribbon na hindi siya ginawa-gawa lang na art def. Oo. Ano siya? Ito ribbon talaga siya. Competition level siya. Chinika ko nga kay Direct2Net the other day. Pina-customize ko kasi yun sa Japan. Tapos, specifically kasi gusto ko to siya na white pink. Tapos, usually kasi yung one single color, hindi kasi maganda yung itsura niya. As in, nagmumukha siyang parang one-dimensional lang, parang ganun. So, pag yung observations ko sa internet, kapag gradient siya, para siyang may motion na nagagawa, nakakaiba. Hindi ko rin ma-explain kung ano siya, pero may ganoon siya nagagawa. So, I had to, pina-order ko siya kay Kim. Tapos, it took 2 months, actually, to create that. Tapos, tinatago ko nga kay Direct2Net kasi hindi pa dumadating. Bumili ako ng local version. As in, bumili ako ng white, pina-art dep ko. Tapos sabi ko, pag hindi nagkataon, sabi ko, ito, ilalakad ko na ipagamit kay kila Direct. Pero yun nga yung problem. Kasi, from the gymnastics Bible na inaral namin, hindi, may specific weight yung ribbons. So, hindi siya basta pwedeng i-art dep. Kasi, magiging concern yun ng coaches ni Maurice kasi mabigat siya sa kamay kapag iba yung pagkakagawa. Kaya din pinush ko na, sige, 2 months to. Sige, ko na doon. I-order ko na from Japan. Tapos luckily,
dumating siya, as in, during the day, na kailangan siya, nakuha namin siya. Wow. Yun yung nagamit ni Galing. Maris. Any particular reason kung bakit gymnast yung pinili mong character role ni Sunshine? Tonette? Yung sa isang draft, isa sa mga unang draft ay volleyball player siya. Kasi sobrang fan ako ng volleyball. Tsaka hindi popularity yung women's volleyball sa Pilipinas. Pero parang naisip ko, hindi ganun kalaki yung stakes kasi team sport siya. So parang kapag mawala siya doon, okay lang, babalik. Tapos sa volleyball, iba siya sa gymnastics kasi yung gymnastics, parang meron kang time limit as a gymnast kung kailan ka dapat makapag-Olympics, especially yung Olympics na every 6 years lang. So usually sa mga gymnasts, syempre kakaiba yung case ni Simone Biles na kahit na siya, older than the usual gymnast. Sa mga rhythmic gymnast, dapat pag 2022 matanda ka na nun kasi meron ng papalit sa yung mas bata, mas lean, ganyan na mga paget. So parang perfect for storytelling na may ticking time bomb. 'Di ba? Ticking time bomb usual na kanyan sa mga script writing. Tapos tapos usually kapag gymnast ka, kapag nabuntis ka, mahihirapan ka nang bumalik kasi nag-iba na yung body mo. As opposed to, for example, volleyball na ang daming mga volleyball players na may kids na nakakabalik pa rin, even tennis, 'di ba? Tapos siguro yung isang major ay yung gymnastics, rhythmic gymnastics in particular is only one of only 2 sports in Olympics na wala siyang male counterpart. So the other is artistic swimming or yung synchronized swimming, babae lang talaga yon, and rhythmic gymnastics yung isa. Iba yon sa artistic gymnastics, yun yung kay na Carlos Yulo. So parang it's a sport na ino-own talaga ng babae. Got it. Oo. And then, yun nga. Then yung headspace, kasi very interesting din yung headspace ni Sunshine. Yung I guess, yung attitude niya, kasi ang graceful niya on the floor. Diba? Pero at times, parang sobrang ang crass niya as a person. Minsan, especially pagdating kay Migs, minsan kay Jenica. How did both you, Maris, and Tonette define yung character ni Sunshine or build that character? Siguro, malaking aspect yung pagka-athlete ni Sunshine, yung yung ugali niya off the mat. Kasi, yun kasi din yung na-observe ko sa mga gymnasts na nakilala ko. Sobrang timid nila ng mga tao. Hindi sila magaslaw, hindi sila parang masyadong expressive sa mga nila. So, na-observe ko yun during the training. So, in-incorporate ko yun sa ugali ni Sunshine. Crass si Sunshine at times kasi ang crass din ng mundo sa kanya. So, binabalik niya lang. So, kung anong ugali ni Miggy sa kanya, binabalik niya lang. Mas crass pa nga yung bata kaysa kay Sunshine . So, parang, parang sobrang, I would say, mas conservative siya compared sa circle of friends niya. Hindi siya umiinom. Talaga siya? Siya yung tipong classmate mo na athlete na hindi mo maaya sa labas kasi sobrang focus sa ang daming pressure sa kanya. So, malaking aspect yung pagiging atleta ni Sunshine sa ugali niya. Sa sister Sunshine relationship, masunurin siya sa atin niya talaga . Hindi siya yung pasaway. And then, siguro sa backstory din ni Sunshine, din siya may pagka-sweet. Bubbly siya talaga. It's just that, parang sobra lang talaga yung nangyayari sa kanya. Imagine, for an athlete na magka-boyfriend, bawal na yun, di ba? Pero, nagka-boyfriend siya . So, I assumed, sa backstory niya, parang, she's also pretty naive. Parang, tao din siya na in love, sweet siya, bubbly siya, mahinhin, ganyan. Mahinhin si Sunshine. It's just that, ang lala lang talaga ng mundo sa
sa sitwasyon niya. So, she had to skip to that part na kailangan niyang tumanda. Gets. How did Sunshine change from basically yung portrayal ni Maris galing sa script mo, Tonet? Like, ano yung, may drastic difference ba? Yung na-imagine or yung plano mo kay Sunshine sa naging final? I think na-capture niya yung gusto ko. Tapos may nadagdag siyang parang certain sensitivity and rawness. And mas close siya sa age ni Sunshine than ako. So, meron siyang ganong insight sa kung paano talaga umarte ang isang ganon kabata. Tapos, ayun, dancer siya. Tapos, parang, yun yung mga pareho sa kanila ni Maris. Pero, in general, sobrang pasok na pasok yung pagganap niya dun sa naisip ko for Sunshine. Actually, ang layo namin ni Sunshine. So, parang yung in-imagine ko lang. Alam mo yung, I don't know kung may mga ano ba kayo or kayo ba yung valedictorian na friend niyo nung high school. may certain ugali sila na parang iba sila sa norm. Iba sila sa classrooms niyo. Kasi may ano siya top 1 air siya Alam mo yun? Parang holy siya pag... Hindi siya bibo kid. Yung parang pag may dumaan siya, holy siya. Yung parang, oh my God, top 1 natin to. Kasi, ina-observe ko sa kanila, sobrang hinhin talaga. Ganyan, sobrang, alam na alam ni Ben yun. Speaking of which, Ben, I guess ang galing ng, like, your process as an editor, usually sometimes nandun ka sa shoot. Sometimes nandun ka pala sa writing process. I think like, whereas most editors, yung preference nila is to be as far away from the original, as possible. Yung original text, original material. Why do you immerse yourself so much in the footage, in the script, etc., etc.? Siguro sa script, I'm as involved as my director wants me to be. Siyempre may mga iba na... naman. Hindi naman masama yun. I mean, nag-edit kita. Parang kita. Nag-edit na ba siya in his mind? Yung parang, yung abortion scene, i-cut mo na yan like that. Ayun. Siyempre kasi iba-ibang director, iba-ibang process naman sila Kaya kung ano yung whatever's comfortable for them. Kasi syempre, pag nasa set ka na, ang dami nang nag-whisper sa'yo, ang daming question. So, ayoko na dumagdag minsan. But if the director wants me to be there or wants me to be involved, then, ayun. Bakit naman hindi, di ba? That early. Gets naman. We actually have some questions then from Twitter, from X. Why does Sunshine wear a different, darker costume? Ito galing kay Justin Ejanage. Why does Sunshine wear a different costume at the end of the film, na darker? At why didn't she use the costume sewn by Ate Gidgeline? Okay. Actually, it's the same costume. So, if you look at it, as in, it's the same silhouette, it's the same pink shade. It's just that, if you guys remember, there was a scene na nagtatahi si Maris dun sa film. So, nung pinag-usapan kasi namin ni Director Net yung damit, actually, it has may malaking bagay yung influences nung natututunan niya as we go through the film. So, actually, her costume is part of her learning. So, kung paano siya nag-mature, ganoon din nag-mature yung damit niya. And as I was explaining from most of my posts on Instagram, yung purple kasi, maturity na nakikita ni Maris, ni Sunshine, as she traverses this mysterious experience. Kaya purple yung pinipili namin. And that affected her femininity. So, yung original idea talaga is pink is her core color, but everything that happened to her forced her to mature. So yung purple dun siya pumasok, and the way we see it in Sunshine's POV, it's a mystery that she had to go through all of these things. Malaking bagay yung influence na yun. Tapos siya talaga, it's a discussion na binanggit sa akin ni Director Net from the very beginning. So yung kulay, dun lang ako naglaro. I presented to Director Net
Direct-to-net eventually. Yeah. Nice. Yeah, because actually I remember when I saw you, Pau, I mentioned na I really love the shot in the jeepney, yung half in half out. And then you mentioned nga na no, that's really a motif by Tonet na okay, palaging half in half out. Yun nga yung whether it's a gym or the jeepney or Yeah. etc. Can you and Tonet talk about that, yung visual, well, and Arrow also, the visual motifs ng film, because I think they're subtle enough, but it's only when you pointed it out na parang palaging may exterior slash interior. Yeah. Some of it, parang we already discussed in prep, right? So parang the way we were covering Sunshine, her shots, parang parang mas subjective yung camera. So all her yung overs now were clean whenever she was in a conversation with anyone else. That's dirty pagka yung kausap niya, right? So it was focusing on, kasi this whole thing is from her lens. Tapos, the in and out thing that you were talking about, yung half-half. Talagang si Tonet, yung jeep, we hadn't really discussed it yet then. Pero when we got to the motel, na you could see Sunshine on the left and Taft on the right. Tapos, when she was rehearsing, I think, sa bahay, and then the people coming in at 4 a.m. to show na while she's, di ba, hard at work, people are coming home from gimmick or whatever. And then, I think sa church, no? When she was outside, not being able to go in the church, so we had the altar on the right, Maurice on the left, naman just looking in, but parang shut out by the grills. So yun, yung mga ganun kay Tonet nanggaling talaga. So, ang ganda kasi the whole story, everything, the emotions were on the page. Pero her direction was very precise rin. I mean, we would find things, pero it's good to have someone na, if I'm questioning, like, tama ba tong coverage or this shot, si Tonet, even though she would ask me, diba, she's a very good collaborator, but she'll ask your opinion. But then, if she doesn't like it, no, parang that doesn't work. So it helps me. Kasi, diba, parang mas precise, diba? I mean, we're all in service of the story and Tonet's vision. So, yun. So we found it, some from prep, some from shooting, diba? And then pati yung foreground, lagi siyang may bars na, like she was caged by the situation or whatever you wanna, diba? So, and then towards the end, mawawala na. Diba? As she moves towards her decision in the end, nawawala na yung foreground niya, parang she's more free. Diba? As she figures out the whole situation before she gets to that parang climax of saying no to the dad of her boyfriend, diba? Parang yun na yung sure na siya eh. The whole process was, I was gonna go left and then I was gonna go right, and I was all figuring out. So it was fun. It was fun, and also it was a good collaboration with Tonet kasi nga klaro sa kanya yung like how we wanted to see it. Tama ba yan, Tonet? Yeah. Good. Ganun ka lang, Appropriate cuts. Pero yeah, anything to add, Rekdi, on... Parang yung naalala ko yung railings, sa yon, because of the location. Kasi supposedly yung pharmacy, yung na-envision ko sa kanya, para siyang mercury drug na papasok ka sa loob. Kasi parang mas ganun yung, I guess, experience na papasok talaga sa loob, tapos kukuha ka ng PT, ganun. Para nakakapagtago. Pero yung nabigay na mga location na option sa akin, yun yung pinakamaganda, yung may railing. Parang okay naman yung malaking pharmacy, pero I guess may problema sa logistics or ganun, tas hindi maganda itsura, ganyan, marami pang kailangang ayusin. So nung pinakita yung pharmacy na may railings, na hindi ko naman hiningi yung railings, pinakita lang nung production manager namin, si Angel, naisip ko, ay parang pwede yung ganong
ganong motif. Tapos, actually, nagde-debate pa ako. Hindi ko alam kung nabanggit ko ba yun kay Pao or kay Aaron na parang, masyado yatang on the nose yung yung railings. Pero parang naisip ko, minsan kasi akala natin parang on the nose siya. Pero kapag hindi mo kasi siya inuulit-ulit, hindi siya nagiging motif eh. So, parang mas nagwagi yung part na yun. Tapos, naalala ko rin yung sa edit namin ni Ben dun sa pharmacy. Yung first edit nun ay maraming cuts na parang magsasalita, merong shot si Sunshine, may shot yung pharmacist, ganyan. Tapos parang nung napanood ulit namin, parang suggestion ni Ben nung nire-edit niya, parang isang wide na lang. Tapos saka na lang papasok ulit. Parang 3 or 4 shots lang yata yung eksena na yun. Kasi mas makikita yung feel ng pagiging caged kapag hindi mo inaalis yung shot doon sa edit. Sorry, can I just add? Yeah, because of the relationship of Ben and Tonette, it was helpful while we were shooting it. Kasi we would have a head sa shot, tapos sabihin ni Tonette, puputulin niya ni Ben, dito niya yan kukunin. So, nakakatipid ako sa, okay, huwag na natin gawin. Ano din ako doon. Alam ko yan. Ganun lagi si Tonette on set. So, parang ko, okay, so hindi ka na lang gagawin. Nakakatawa kasi naging running joke siya nung shoot. Tapos may isang scene na mabigat. Tapos sabi ko, baka ikat to ni Ben eh. Kinat nga. Si Ben. Yeah. Madami siyang Kinat gagawa nga. sa Sabi ko, direct. But when he wasn't on set, we would hear his voice. Binabanggit ko lagi Ben ni scissor direct. hands. Kasi Yes. sa case to the point na magre-layout ako ng set just because sasabihin ni direct, hindi yan makikita dito. Ganun siya. Putulin ni Ben yan. Ganun siya. Oh, man. So it was a good guiding voice for us. Interested din ako sa I guess yung dynamic ni Bata at ni Sunshine kasi walang big, sixth sense moment na ikaw yung anak ko or anything like that. And at the same time, may hindi rin siya yung tipong walang presence si Bata sa real world. Sometimes may mga may ka-interaction siya na hindi si Sunshine or other characters, etc. na hindi lang si Ariana. So I'm wondering, mas in your mind, mas psychological drama ba siya or magic realism? Wala, hindi ko na siya siguro. Hindi ko na siya inisip kung magic realism ba or psychological drama, coming of age, ganyan. Basta, ang sure ako, yung buong Sunshine, point of view siya ni Sunshine. So, during the shoot, parang lalapit naman sila sa akin na parang, direct hindi pa nila nakikita yung bata. Di ba dapat nagre-react na sila kasi, parang, laging may ganong tanong. Naiintindihan ko naman kasi nga, baka, syempre, okay naman magtanong. Nagigets ko naman na parang, nandiyan na yung bata, ba't parang hindi nila nakikita? Or minsan naman, nag-i-interact nga, meron siyang mga kausap na dapat hindi naman niya kausap. Pero parang sa akin, clear yun from the start na point of view to ni Sunshine. So kung ano nangyayari sa utak niya, kung ano yung tingin niya dun sa bata, yun yung nangyayari. Na hindi na kailangang, hindi naman siya horror film or hindi naman siya world building na kailangang i-explain every detail paglabas. Oo. And ganun din yung approach mo, Maris, na more or less like, okay, everything is real. Andito si Bata. Yeah. And, Sa POV ko naman, totoo siya for me. No, I mean like, as an actor Pero like as audience, gets ko na lang siya ni Sunshine. Parang hindi talaga siya nag-i-exist sa real world as audience. Pero ako, as an actor on set, tinreat ko siya as totoong tao and real friend. Kasi, nakakatulong siya in terms of relationship. Tapos parang mundo ko lang siya. Yung parang wala akong pake na bigla na lang siya sumusulpot-sulpot. Tapos,
May times nga na parang kunwari may malaking scenes kami ni Anika, tapos mapapalingin yung talents. Parang, magre-remind pa na, uy, huwag kayo tumingin sa bata. Walang makikipag-interact sa kid. Tapos minsan nadidistract. May isang shot pa na nadistract ako na parang napastop ko talaga siya kasi may isang talent na tingin ng tingin kay Anika. So, ay, sorry, Direk. Sorry, kuya. Si kuya tumingin kay Anika. Parang gano'n na siya. Pero tama ba? Walang big revelation moment, no? Or meron ba sa film? Wala, no? I feel like, yung first time na, sa Quiapo pa lang, na, para sa akin, sa Quiapo pa lang nung sinusundan-sundan siya ni Anika, nung bata. Sabi niya, murder, diba? So, bigla na lang siyang nawala. Parang feeling ko yun na yung pinaka-reveal for me. There's a question here from RMR na I'm wondering kung tinanggal siya sa script or tinanggal siya sa editing room ni Ben Scissorhands or which is basically the Dr. Helena scenes, Sunshine's visit and abortion consultation, and maybe even the abortion itself. Bakit wala siya sa film? And I think brilliant idea siya because, diba, you don't need to, pagdating sa ending, alam mo naman eh. But why were they not in the film? Ben? Pero nakuna namin yun. Yeah. Nakuna namin. Twice. Yung consultation. Twice. Yun yung sinasabi ko kanina na pabigat na eksena. Tapos, ay, nakat nga ni Edward Ben Scissor. This is post, ito yung after the accident. After the hospital. Pa-ending na. Oo. Ending na. It was supposed to be after yung final rehearsal niya, tapos gets ko na scene. That's when Sunshine goes to the clinic. Nung sinute siya, parang nung binabasa ko siya sa script, parang yun yung moment talaga. Ito yung moment na ni Sunshine. Dito mananalo si Maris. Parang ganun yung feeling yung gravity ng eksena. Kasi ito na yung parang decision moment niya supposedly. Pero nung ini-edit na namin, parang mas poignant na decision moment is yung final rehearsal niya with... Tapos nakita siya nung kid. Parang that was it. That's the scene that the whole movie was leading up to. And we didn't need to go to the abortion clinic pa. Kasi parang ang taas na nung parang pataas na, pa-ending na, pag na yung movie. Tapos if we go to the abortion clinic, parang bababa na naman siya, ganun. Parang instead of parang triumphant yung feeling mo as the movie ends, parang paakyat ka na, tinuloy-tuloy na namin na after nung scene na yun, nag-SEA Games na. It just, okay. So, yeah. So even the clinic, the procedure, you never na shoot? No procedure. Wala. Okay. Nakamute ka to net. Yeah. Yeah. Hindi sanay mag-podcast si Tonet. Oo nga eh. May mic set na kasi sila eh. May mic set na kasi sila sa shunt. Maingay kasi yung aircon tumutulo. Yeah, we never had the procedure, just the click, visit. Not twice na. Nawala. Yeah, actually. Kasi yung maliit yung first. Yung first Hindi yung siya first na kinuna namin, hospital. Yung clinic kasi. ni Doc Helena nasa hospital. So, parang, basta ang eksena lang parang ready ka na. Tapos, huminga si Sunshine na sinabi niya. Tapos, nag-smile siya. Yun. Tapos, nag-SEA Games. Nung unang pinakita namin sa mga tao sa FGD, parang it's too stiff. It's not inviting. It doesn't feel warm. Na parang yung eksena, very warm silang dalawa, pero nasa box lang, ganyan. Kasi yun lang yung available na kwarto. Wala kaming available. So, too clinical. Yung scene nga nandun si Cyril tsaka si Ate Jen. Oo. Parang nga yun. Inulit natin eh. Inulit namin. Siguro mga ilang square meters lang yun. Sobrang siguro 10 lang yun. Ganun lang. Parang cubicle, parang big cubicle lang siya.
Tapos inulit namin. Ginawa kong parang bahay na siya. Para siyang NGO. Tapos nandun, kinausap ganun din. Parang tinanong kung ready na siya. Tapos maraming mga babae sa loob na happy for her, nakasmile sa kanya. Pero yun nga, yung sinabi ni Ben, nung nilagay namin, parang hindi na, hindi na, yung nawawala kay Sunshine yung yung final moments. Nagiging tungkol sa ibang tao. Dapat na kay Sunshine na tayo at yung kung ano yung decision niya. Masusupport lang tayo sa kanya. At pag pinasok namin yun, baka yung mga taong sobrang hawak na yung kamay ni Sunshine. Pero dahil sa eksena na yun, biglang mag-loosen pa ng grip nila. Hindi magiging buo yung final part. Oh, nice. Okay. Yeah. Learning so much. Actually, nakita ko nga yung post mo, Tonet, yung speaking of the clinic, no? Like, I guess yung hindi pala talaga siya clinic. Parang warehouse. Hospital. Yung Fabelia. Oo. No, it was an old wing of a hospital na hindi na ginagamit. Yung hospital. Yeah. So, hindi siya ginamit kasi naging siya COVID facility. Tsaka doon nagka-quarantine yung mga COVID patients. Ang ganda ng ginawa nyo with that actually. Yeah. Arrow, how did you saan nanggaling yung idea and then how did you populate that? How did you make that happen? Complicated. Go, Arrow. Arrow, give us that 45-minute talk. Ako to be honest, hindi ako familiar din sa Fabelia talaga. So, nabanggit lang siya ni Derek sa akin. So, doon ako nag-search ako sa internet kung ano talaga yung Fabelia. So, before I got to create that hospital, syempre, naghanap muna kami ng totoong functioning hospital, no? Nagbigay muna kami ng mga recommendations like from previous projects, ganyan. And then I asked Derek Tonet if it's possible for us to visit Fabelia mismo. Kasi, hindi ko maintindihan yung nasa pictures. And I don't want to crash naman na pumunta lang ng Fabelia na unannounced. And ito po ako mag-research on my own, ganyan, di ba? So I asked na baka pwedeng kami pumunta doon with Direct Tonet. So that while walking around Fabelia, alam ko din yung mga important elements sa kanya, ano yung mga hinahanap niya, yung mga ganyan. We were able to interview a doctor, ganyan. Ganun siyang aspect. If you visit Fabelia, ang pinaka main colors that you see there is blue-green and then beige, which is very natural, old clinic, old hospital kind of thing. Tapos may one thing na binanggit si Direct Tonet na parang may din eh. Sa labas ng Fabelia, may mga purple, purple na banderitas. I don't remember anymore kung ano yung sinabi mo doon, pero you mentioned that one. Tapos, may mga inaral ako about colors na it goes back to yung mysterious giving birth idea, yung mga ganun siyang elements. And yung may book kasi ako na super favorite when it comes to color. Na favorite din pala ni Direct Tonet. Na nalaman If it's ko. purple, something's gonna die. Someone's gonna die. Ganun. Send link. Something's gonna If it's purple, someone's gonna die. If it's purple, okay. yeah. Yun. Yeah. So, review ko yung book na yun. Kasi nga, nabanggit din siya ni Direct Tonet. Sabi ko, sige, basa ulit akong ganyan. So, nung binubuo ko siya, okay, it's a mysterious journey. So, nung inaalala ko yung emotion ko, walking around Fabelia with the team, sabi ko, I feel like this is so surreal. As in, Diyos ko po, nangyayari pala to. Yun yung feeling sa akin. So, yun yung tinry kong i-marry over dun sa design. Kaya ko nilalagay as much as possible din yung purples within the story. The same way that it was mysterious to me, I think it was also mysterious for Sunshine walking through na may ganito pala talaga nangyayari, may mga ganun siyang elements. So, ang pinaka-hinihingi naman talaga sa akin ni Direct, doon, yung realism talaga na, oy, dapat Fabelia to. So, doon ako na-pressure. So, dapat, shit, saan ko hanapin lahat ng mga decorations na to? Yung hospital ay hindi naman ayaw magpahirap. Yun. So, talaga siya, as in research, kung kaya mag-mock up, ganyan.
Tapos minsan kailangan magpa-cute sa mga ibang tao na, uy, baka pwede po itong mahiram, ganyan. Face card naman pala. Oo, ganun. Card. Ganun yung ginagawa ko na sa kanya. Kasi I'm sure, pag nakita ni Direct Tonet at hindi siya kamukha ng Fabella, ay, goodbye, Ero. Ganun siya. Uy, alam nyo, Hindi, personal, ano ko yun? As in, personal pressure ko yun on myself. Di, on the set, nung nalaman, Ayun, oh my fan ng- God! Hello! Cute! Kakapapanood lang kasi niya ng Sunshine kaya tuwang... Thank you. Thank you for choosing me. Oh my God! That's so Sorry. cute! Okay, you can go now. We want his opinion on time's fun when you're having flies. Pero mag 1 hour na tayo. Guys, thank you so much. Maybe 1 or 2 more questions. I think someone asked, let's see, Lamig Hangin. Which among other older Filipino abortion films, Filipino or otherwise, have been on your mind or did you look at when researching for Sunshine? I guess it goes to the whole gang kung nag-research kayo in that aspect. Ako mostly documentaries. Maraming available sa YouTube na mga documentaries, mga GMA7 documentaries. Pero yung isa talagang napanood ko before pa, yung kay Christian, hindi ko alam ba paano pronounce. Munju? Yunju? Tama ba? Hindi ko Tama. na 4 months, 3 weeks, 2 days. Tama ba? Baka mali. Okay. Yes. 5 months? Oo. 4 months, 3 weeks, 2 days. It's a Romanian film that won the Palme d'Or. Yes. Tapos, mas friendship story kasi siya, period film. At that time, illegal yung abortion sa Romania. So, dalawang magkaibigan sila. So, talaga yun, journey talaga nila towards that sobrang controversial. Naging controversial yung film na yun kasi pinakita talaga yung procedure, tapos nakita talaga yung fetus naka-foreground. Ganun yung shot. Yun yung naging controversial sa pelikula na yun. Very graphic siya talaga, as in. Damn. Okay. But for me, sobrang ganda-ganda ako sa kanya kasi yung center niya talaga, friendship story talaga siya. As in, hindi siya about dun sa babaeng who underwent the abortion. It was about the friend and the guilt that she has na hindi niya matulungan yung friend niya. Tapos pagdating sa dulo, sobrang iyak ako ng iyak. Tapos ang nangyari doon sa film na, after ipalabas yung film na yon, nag-spark ng conversation sa Romania. And then I think, hindi ko alam kung nag-legalize yung abortion or na-decriminalize, but after that film and after na-reach niya yung mga lawmakers, nagbago yung tingin nila about abortion being illegal in Romania. Wow, social change. Yeah. Grabe. So, ang ganda ng film na yun, as in, Yeah. tapos sinubaybayan ko na yung mga films. Direct Christian. Direct Christian. Munju. At saka my favorite, go. Sorry. Ano yung Never Rarely? Hindi. Napanood ko yun medyo, gitna na nung, Ayoko talaga siyang panoorin kasi sobrang lapit. Parang kaka-release lang nung Never Rarely. Parang mag-shoot na kami or something. Sobrang lapit talaga niya. So, hindi ko talaga siya pinanood muna habang sinushoot. Pero yung my favorite Ishmael Bernal film is Hinugot sa Langit. Sobrang, it's a Maricel Soriano film. It's about abortion and it was super ahead of its time. And, yun, that's my favorite Bernal film. Na hindi ko pa rin siya maalis sa isip na sobrang modern na nung film at that time. Pero years later, same pa rin yung conditions ng mga babae. Even then. Shoutout din to Kat Iberi. Madami niyang tanong, but sinagot naman Friend ko si Kat. Oo nga. So, siguro 4 yung tanong. I guess, may nagtanong dito, do you want
Sunshine to be the Philippine entry to the Academy Awards, I will answer for all of you, yes, it should be. Kasi diba, Berlin, Toronto, I think it's really a strong film, and it came out, diba, may prerequisite ata for theatrical run, which you now have. If it is the selection, and it should be, I think it has the highest probability in history to bag that Oscar for us. Grabe naman. Yes. Thank you, Derek. And I guess I'm very inspired by yung nyo, I guess solidarity nyo to really get this out to audiences. And I just wanted to ask you guys yung process and yung experience of such a intimate, parang kinakausap niyo talaga yung mga audiences, pinupunta niyo talaga yung mga screenings. You're always available. You're like, what does that say about yung state of our industry, of selling films in our industry, and how has that experience been for everyone? Oo, ma-attend ng mga Q&A sina Pao tsaka Ben tsaka Aero, in fairness. Oo nga di ba? May mall show kami tomorrow pala sa SM Dawson. May signing, may fan sign, meet and greet si Pao Orendain. Kakanta si Pao ng Justin Bieber. Baby. Ang kakantahin niya sa iyong ngiti. Yung pang-mall show na kanta. Para man na lang. But yeah, how has that been? How's that whole experience been for everyone? I know, Maris, especially, ikaw, ang dami mong ginagawa, ang dami mong sinashoot. So really, to take time away from that to really push this film must, I'm daming sakripisyo, I'm sure. No, I think I think it's a blessing in disguise na natapos na lahat ng kailangan kong gawin sa June. Kasi honestly, I wouldn't be able to do anything or like be present sa lahat ng mga promo and Q&As if may work akong gagawin or taping. So I'm just really glad na July is free. May mga konting shows lang sa other provinces, but I'm like mostly free, so I'm just really glad. And also, I feel like masarap kasi yung feeling na mag-Q&A after eh. Na-realize ko siya during film festivals sa iba't ibang bansa. Parang nakamit ako ng mga taong talaga sobrang passionate nila sa films and mga mundo ng pelikula. So, ang saya nila kakwentuhan and they ask the most interesting questions. So, gusto ko din ma-meet yung mga ganun na crowd na kasi sanay ako ng mga showbiz question. Sino yung dinedate mo? Mga ganon. So, parang makakausap ka ng mga students, mga Pinoy na mahilig talaga sa pelikula. Ang interesting talaga ng mga tanong nila. And gusto ko maging present sa mga ganon. Masaya. Tonette, ikaw? Ako, kasi alam natin na ang hirap na talaga magpapunta ng mga Pinoy sa sinehan. So, I guess yung buong namin, decision making ng Sunshine sa distribution, yung pagpunta muna sa international premiere, nag-Toronto muna, nag-Berlin. Alam ko naman na kung ano yung pwedeng maging tingin nila sa Sunshine, kung ano yung current landscape ng movie-going behavior ng mga Pinoy. So, parang lahat yon naka-schedule or inaral talaga namin na kailangan natin ng buzz muna, kailangan nating tulungan yung Philippine premiere. Lahat ng mga ginagawa namin before that was all leading to the Philippine premiere. Na alam namin, kailangan doble kayod. Kasi nga, bukod sa hindi talaga palapunta na ng sinihan yung mga Pinoy, maraming mga Hollywood films na willing gastusan ng mga Pinoy na 500, 600. Pero pag Pinoy films, hirap na hirap. Mataas yung presyo ng tickets, ganyan. So lahat yon parang, sige, mag-international muna tayo, kuha tayo ng buzz, para pagdating sa Pilipinas, ready na yung Sunshine. Pero kailangan din nating tulungan yung audience. So, nung nag-partner kami with SM, ganawang SM exclusive, parang naging mutual decision na babaan yung presyo. Kasi, based yun sa inaral namin yung How to Make Millions Before Grandma Dies.
Ganun yung nangyari last year. Sobrang baba ng ticket prices. Same ticket prices as Sunshine. Pero ang different doon, hindi naman sila nag-tour, wala naman silang Q&A, wala silang mall show. Hindi natin kilala kung sino yung mga nandun. Pero sobrang ang daming nanood. So, pwede talaga. Pero kailangan doble kayo. Hindi pwedeng lalabas lang natin tapos. Tapos parang nakakatuwa kasi lahat with Lunchbox, yung marketing partner namin with Carl Chavez. Very siguro parang nabuo na namin yung ganong spirit na parang hindi kaya nating tapatan Superman. Ang Fantastic Four. Superman and Fantastic Four. Grabe yung Alam na natin yun mga weeks ahead direct. Sinubok talaga tayo nung bagyo. Yung tipong after, yung tanggap na natin na may indie films tayong kasabay. Tapos biglang bumagyo. May bagyo pa. Talaga. Tapos yun, sina Pao, sina Ben Game yan, sina Aero na mag-Q&A, sina Dan, etc. Tapos naalala ko, nag-pep talk pa ako kay Maris before kami mag-start ng promo. Nung napanood na niya, di pa niya kasi napapanood yung Sunshine ng matagal, di ba? So, nung napanood niya sa Italy, mas umiyak siya, sabi ko, eto na, magigets na niya yung pelikula. Kasi, magigets na niya. I mean, kasi ang alam lang niya sa Sunshine, yung mga reviews, pero pag napanood mo kasi siya, tas ikaw na si Sunshine. Oo. Oo. Tas pinapto ko si Maris, sabi ko, te, hindi ito, hindi natin to pwedeng papalipasin lang, hindi to pwedeng ganon. Dapat sabay tayo dito. Parang kung hindi to pwedeng lilipas lang na pelikula sa atin. Oo. Kapag i-go namin to, basta i-go mo. Sabay-sabay tayo dito. So, ayun, kaya Marie, sinasabi ko sa'yo, mamaya, meron ulit tayong hindi matagal. Hindi, talaga, may ibang elements or kailangan lang talagang gawin. Kaya, 'di ba? Sayang hindi ako nakapunta sa TIFF, ganyan. Pero TIFF. Oh my God. Medyo umiyak na nga. Yes, Oscars na lang ako. Grabe. Pero grabe yung iyak ko doon. Grabe, iniyakan ko talaga yun. Hindi ako nakapunta sa TIFF. Yeah, dude. Ano ba yan? Best ko din. Sobrang dream talaga yung TIFF. Oh my gosh. Tonet, sorry, I just need to ask this question because it's a burning question in my heart. No, I think kasi talaga from yung sinulat ko sa Letterboxd review ko, yun nga parang for 5 years straight nag-romcom ka and then fangirl happened and parang biglang umiba yung direction mo as a director, and then nagka 5 year lapse and then now we have Sunshine. Why all of the sudden that very 180-degree turn as a filmmaker, and will this continue and in terms of yung career trajectory mo? Walang hirap naman. Kasi in between may nag-click may nangyari. Gumawa ako ng mga series, tsaka yung The Kank Show, which is sex comedy, tapos simula sa gitna na rom-com, tapos nag-podcast ako, nagtayo ko ng cafe. So parang ang daming nangyayari in between. Pero tingin ko, ano ba? Feeling ko... Kasi iba naman yung pelikula Alam naman nating lahat. Iba yung pelikula. Na parang, yung legacy and, pag gumawa ka ng pelikula, I think, especially now, mas para sa'yo. Yes. Diba? Than for audiences, than for racket, than for So yun, I think ang interesting kasi na nangyari, biglang may social relevance, biglang may feminist slant, biglang may so yun, interested lang ako to hear kung bakit nangyari yun at kung sa tingin mo itutuloy mo yun. I think yung nung nag-research kasi ako, tapos narinig ko yung mga kwento, yung mga interview, talaga sila, malala yung dating epekto niya sa akin, as in, nakakaiyak sila. Hindi ako nanay, pero parang grabe. Ang dami kong natutuhan sa buong process. Especially nung pupunta namin lalo sa Fabella, parang oh my God. Grabe. May ganitong At in fact,
yung Fabella, kapag pumunta ka doon sa maternity ward nila, merong warmth. Yung mga tao doon nakikipag-usap doon sa mga younger moms, so ganun yung eksena doon, nagbibigay sila ng lampin, mas may warmth doon kaysa sa labas. So among those young moms and among the other moms na nandun sa Fabella, mas ramdam mo pa yung pagmamahal nila sa isa't isa kaysa pag lumalabas yung babae outside that. So parang kita mo na may pag pinagsama-sama mo sila na may kanya-kanyang pinagdadaanan, pero mga nanay sila or mga babae sila, sobrang strong. In fact, parang after namin pumunta ng Fabella, sinabi ko pa kay Rain, what if mag-shoot tayo sa Fabella talaga? Papayag kaya sila? Sabi ni Rain, hindi na para. Kasi ganun talaga yung parang feeling ko magiging disservice. Kaya ako sinasabi kay Aaron na sana true to life. Kasi parang feeling ko kapag hindi namin napakita yung totoong Fabella, it will be a disservice to what is really happening in Fabella, both the horrors and the warmth, ganyan. So parang feeling ko dahil ganun yung story talaga ni Sunshine, lalabas talaga siya. Tapos siguro malaking bagay din, ginawa ko siya nung pandemic. Nung pandemic, punong-puno ako ng anger. Punong-puno ako ng galit as a person sa nangyayari sa Pilipinas na sobrang lala kasi talaga ng pandemic dito, 'di ba? Tapos siguro not unwittingly na channel ko yung anger na yon towards writing and doing the film na ayun. So ibig sabihin ganun pa rin kung may nagawa akong pelikulang ganito, yun ay dahil tinulak ako ng kasi kanya Fangirl was just it started really as just an anti-rom-com film, but nung naging presidente si Duterte, naging tungkol na siya sa idolatry and all that, naging political siya. Pero kung hindi, feeling ko kung wala yon, kung hindi naging presidente si Duterte, hindi magiging ganun yung Fangirl. Hindi siya abot sa ganung political. Kasi yung first na lang talaga siya. It's my critique on the rom-com and fandom. Tapos later tapos ganun din tong Sunshine. So, parang galit siya ng galit siya ng babae. So, kaya naging ganun. Feeling ko kung naging mas maayos sana yung world, hindi siya maging ganyan kagalit. Can I add something? Go, Ben. Yung habang kinikwento kasi nito yung sa Fabella, may naalala lang ako na I remember the first version of that scene na kasi tumakbo si Sunshine towards dun sa ward. Tapos parang yung ko pa nun, ang point of view ko pa nun ay dahil ayaw niya maging nanay, parang this is a scary thing, parang nilagyan ko pa ng mga batang umiiyak na malalakas. Alam mo yung nakakairita, ganyan. Pero nung in-explain sa akin ni Tonet ko ano yung eksena, parang I think dun ko talaga na-gets yung pelikula. Parang sabi niya gusto niya nga warm daw na yung mga nanay, nagtutulungan, ganyan. Parang motherhood isn't for Sunshine, but motherhood isn't bad. Parang dun ko na, sa utak ko na, nga, bakit kailangan pag pumasok dun si Sunshine, hindi ganun yung maririnig niya na, sobrang ingay, sobrang nakakairita, ganyan. Parang may mga nanay pa din na women helping women sa ganitong crisis na nasa baba na nakahiga yung ibang mga nanay, ganyan. Parang yun pa rin yung feeling na nakakuha mo at hindi siya parang hell on earth. Ayun. Yeah. Ganda. Kaya nga, I think coming out with theater, sinabi ko kay Tonet, siya, ang ganda kasi pro-life siya at pro-choice. Parang it's like, the two don't necessarily have to be in, so thank you guys for a beautiful film. Thank you. Yeah, do you wanna do any plugging for Sunshine? Hindi, as we speak, nagpo-promote lang. Kasi na-pep talk na ako, di ba? You are Sunshine, Olympian. Sabi nito. Hindi ko na mag-promote. Now on it's si Maris na lang mag-promote. Okay. Tangkilikin po. Don't forget that line. Oo, tangkilikin po natin.
Hindi, can I just add something? Kasi first time ko siya ma-experience yung tipong kapag na-release mo na yung pelikula, hindi na siya sa'yo. Yung parang si Sunshine na hawak mo sa puso mo for almost ilang taon. Tapos parang nung pinalabas na siya, parang iba na siya. Parang ibang entity na siya para sa akin. No? Parang ibang energy na siya. Hindi na siya yung role na ginawa ko. Yung parang ang dami ng tao, ang dami kong nakikitang posts na parang mahal na mahal ko si Sunshine. Yung mga ganun yung theme ng essays nila. Yung parang iba na siya. So I feel like, parang kailangan to mapanood ng mga tao kasi lagi naman yung sinasabi na bakit mo siya magigets, bakit mo siya mamahalin, magkakaroon ka ng deeper love and deeper, at the same time, deeper anger sa system. Na hindi siya, yung parang gusto mo ipaglaban yung mga kababaihan, mga batang ganun. So, ayun, yun yung intro ko sa promotion ko. Sa lahat ng nakikinig ngayon, I really do hope you get to watch Sunshine in the cinemas. Siguro, after a few months, mapapanood niyo siya sa streaming platforms or I don't know, hindi pa natin alam. But iba nga yung experience sa cinema talaga. Iba yung experience sa sinehan. Kasi mas ramdam mo yung mga detalye, mas ramdam mo yung pain, mas ramdam mo yung bigat ng pelikula. So, please catch Sunshine. We're now on its second week pa rin at the moment. So, paabutin natin ng fourth week para masabi na namin na fourth week. Exclusively sa SM Cinemas. Thank you. Thank you. Catch Sunshine in your Thanks, friend, in your Dave Balik Theater. Thanks, everybody. Thank Bye-bye. you. Thank you, guys.